Ang mga bituin na papel. 5 taong gulang si Maria nang magwakas ang mundo na kanyang kinagisnan. Ang kanyang ina, si Elena, isang mananahi na may pagod na mga kamay at mainit na tawa, ay mag-isang siyang pinalaki. Nakatira sila sa isang maliit na apartment na laging amoy lavender at lumang tela. Nagtatahi si Elena sa araw at nagkukwento sa gabi, mga kwento tungkol sa matatapang na babae na lumaki upang maging mga reyna, mandirigma, at mga bituin sa kalangitan. Sa ika-5 kaarawan ni Maria, ginawan siya ni Elena ng korona mula sa gintong sinulid at sinabi, "Isa ka ng bituin, mahal ko. Kailangan mo lang magningning." Nang gabing iyon, hindi na nagising si Elena. Lumabo ang mga sumunod na araw. Si Maria ay napunta sa foster care, lumipat-lipat ng bahay. Tumigil siya sa pagsasalita ng ilang buwan. Ngunit hindi niya binitiwan ng korona. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Maria na tahimik ngunit mapagmasid. Ang mga libro ang naging kanlungan niya, at natuklasan niya ang pagmamahal sa agham. Ang mga bituin na sinabi ng kanyang ina ay hindi lang kwento, totoo ang mga ito, naglalagablab na mga higanti, naghihintay na tuklasin. Pagsapit ng 16 na taon niya, kilala siya sa kanyang paaralan sa 2 bagay, ang kanyang talino sa physics at ang mga bituin na papel na kanyang tinutupi at ibinibigay sa mga kaklase sa mahihirap na araw. Para paalalahanan ka, tahimik niyang sasabihin, na maaari ka pa ring magningning. Pagkatapos, ang pagbabago, sa isang pambansang kompetisyon sa agham, nakilala niya ang isa sa mga hurado, si Dr. Helen Reyes, isang kilalang astrophysicist. Agad silang nagkaroon ng koneksyon. Pagkatapos ng kaganapan, pribado siyang nilapitan ni Dr. Reyes. "Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay," sabi niya. Taon na ang nakalipas, sinubukan kong ampunin ang isang maliit na batang babae na nagngangalang Maria. Ngunit huli na ako, nalipat na siya. Natigilan si Maria. Inabot ni Helen ang kanyang bag at kumuha ng isang bagay na binalutan ng tela. Sa loob ay isang maliit na gintong korona. Iniwan ito ng iyong ina sa ospital. Iningatan ko ito sa loob ng maraming taon. Hinawakan ito ni Maria, tahimik na dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Sa suporta ni Dr. Reyes, nagpatuloy si Maria sa pag-aaral ng astrophysics. Siya ang naging pinakabatang babae na natanggap sa isang space training program. At nang maglunsad siya sa orbit makalipas ang mga taon, mayroon siyang maliit na pin sa kanyang suit, isang gintong korona, at bamulong sa mga bituin, "Nagningning ako, Mama." Tulad ng sinabi mo, moral, maaaring sirain tayo ng pagkawala, ngunit maaari rin itong humubog sa atin upang maging ilaw na nararapat nating maging.